Simula po ngayong linggo, tuwing hapon, ang ating pangangaral ay magmumula sa aklat ni Juan. Sa aking sariling pagbabasa ng Biblia, ang aking sistema ng araw-araw na pagbabasa ay nagbabasa ako sa 5 bahagi ng Biblia sabay-sabay. Hindi na nakabuklat sila lahat. Pero yun yung tuloy-tuloy ako nagbabasa sa 5 bahagi ng Biblia. Sa Old Testament, 3 bahagi. The Law, the Psalms, and the Prophets. At sa New Testament, the Gospel and Acts at yung mga sulat. At ito ay isang paghahati na nakakatulong sa akin na sa kahit anong panahon ay nakakita ko at nakakabasa ko mula sa iba't ibang uri ng pagpapahayag ng Diyos, ng kanyang kalooban, ng kanyang biyaya mula sa iba't ibang mga panahon. At sa mga nakaraan nating pangangaral dito sa iglesia, tayo ay mas natutok kadalasan sa bagong tipan dun sa mga sulat. At naging nais ko din na magkaroon ng pag-aaral sa isang bahagi na sa mga nakaraang taon ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Ito ay ang mga ebanghelyo. At ang aking napiling ating pagtuunan ng pansin sa mga susunod na linggo, siguro mga kalahating taon hanggang 1 taon, ay ang aklat ni Juan. Yaan niyo pong basahin ko sa inyo ang unang bahagi ng aklat ni Juan. Ito ang John chapter 1, verse 1 to 18. Ang babasahin ko ay salin sa Tagalog. Ang pinaka-pinagkuhanan ko ng salin na ito ay isang salin na hindi na available sa mga bookstore, ang Filipino Standard Version. Ito ay makikita online pa rin, pero mga 2013 o 2014 pa lamang, sinubukan kong bumili sa isang bookstore, sinabi nila ay hindi na ito binibenta. Pero meron pa ng mga nagbebenta sa online, nakita ko sa Shopee. Hindi ko lang sinubukan, pero maaari niyong makita online. Ang kopya na ito ay sa bagong tipan lamang. Itinigil nung translation group yung kanilang pagsasali na ito matapos ang bagong tipan, kaya doon na din natigil. Pero ito ay isang magandang salin. Yung dalawang kinasanayang salin sa Tagalog ay ang Biblia. Yung pinakabago ay ang Biblia 2001. At merong isa pa yung MBB, maganda ba o mabuting balita Biblia. At ito naman ay yung ang Biblia ay mas literal ang translation, pero minsan ay masyadong mahirap sundan, mahirap siyang basahin para sa nagbabasa, at mahirap ding pakinggan para sa nakikinig. Dahil nga hindi ito ang ordinaryong paraan natin ng pagsasalita. Yung namang MBB na salin, ito ay mas madaling sundan at pakinggan, ngunit ito ay nagsakripisyo ng pagkaliteral doon sa salita. Yung Filipino Standard Version na aking susundan sa ating pangangaral ay pumapagitna sa dalawang iyon, ngunit minsan meron silang mga choices na mas nag-sacrifice ng literal, at sa mga bahaging iyon ay ibinalik ko yung literal na salin. Kaya itong babasahin ko ay ang salin sa Tagalog ng John 1, 1 to 18. Dinggin niyo ang salita ng Diyos. Noong simula pa lamang ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kasama na niya ang Diyos noong simula pa. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya, at kung wala siya, walang anumang nilikha. Sa kanya ang buhay, at ang buhay na ito ay ilaw ng sangkatauhan. Ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi nanaig sa ilaw. Isinugo ng Diyos ang isang taong nagngangalang Juan. Dumating siya bilang isang saksi at upang magpatotoo tungkol sa ilaw, nang sa gayon ay maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, kundi isang magpapatotoo lamang tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ay dumarating sa sanlibutan upang magliwanag sa bawat tao. Siya ay nasa sanlibutan,
at nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, subalit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Dumating siya sa sarili niyang bayan, subalit hindi siya tinanggap ng bayan niyang ito. Subalit sa lahat ng tumanggap sa kanya, sa mga sumampalataya sa pangalan niya, sila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, na hindi ipinanganak ayon sa dugo, ni ayon sa kalooban ng laman o kalooban ng tao, kundi ayon sa Diyos. At naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian, isang kaluwalhatian na tulad ng sa kaisa-isang anak na nagmula sa Ama, puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw na sinasabi, "Siya ang tinukoy ko nang sabihin kong, siya na dumarating kasunod ko ay higit kaysa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan, tumanggap tayong lahat, kagandahang loob na sinundan pa ng kagandahang loob. Sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ang kagandahang loob at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos. Ang natatanging Diyos na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, nais ka nga naming lubusan pang makilala. Nais namin na ang aming pananampalataya sa iyo ay mapalakas at mapalalim ang aming pagkamangha sa iyong biyaya. Nang sa gayon ay lalo kaming magsumabog sa papuri sa iyong pangalan at lumakad ng may takot sa iyong kabanalan. Alam nga namin, Panginoon, na bagamat kami ay mayroon ng pag-unawa sa iyo, mayroon ng panimula ng pag-ibig sa iyo at pagsunod sa iyong kalooban, nananatili pa rin sa aming mga puso ang kabulagan at marami pa rin kaming hindi nauunawaan tungkol sa iyo. Kaya nga kami ay nagtitipon ngayon at nagnanais na mula sa iyong salita ay mas lalo naming makilala at masilayan ang iyong kaluwalhatian. Alam nga namin, Panginoon, na sa maging sa abot ng aming makakaya, anumang taas ng aming pinag-aralan, anumang galing namin sa karunungan ay hindi namin maaabot ang kaluwalhatian ng iyong ebanghelyo. Hindi namin tunay na mauunawaan ang inyong mga pahayag sa amin, liban na lamang na sa inyong biyaya ay buksan nyo ang aming mga puso at kami magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya dalangin namin na sa oras na ito, na kami ay makikinig ng inyong salita, ay samahan nyo nga kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan mo ang aming mga puso na sa aming pakikinig ay tunay naming makita ang kaluwalhatian ng inyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong unang 18 talata ng sulat ni Juan, ay ng aklat ni Juan, ng mabuting balita ayon kay Juan. Itong unang 18 talata ay tinatawag na prologue. Ito ang paunang salita ng kanyang salaysay. Kung aalisin nyo ang bahaging ito, ay dederecho tayo na si Jesus ay binabautismuhan ni John the Baptist at masusubaybayan natin ang kanyang pagmiministeryo, makikita natin ang kanyang pagtuturo at makikita natin ang kanyang mga himala na gagawin, mga tanda at ang kanyang mga ginawa nung siya ay nangangaral dito sa lupa. Ngunit minabuti ni Juan na magdagdag ng isang paunang salita na bago natin tunghayan ang buhay ni Hesukristo ay magkaroon tayo ng tamang pag-unawa sa lahat ng makikita natin na kanyang gagawin, sa lahat ng madidinig natin na kanyang sasabihin. Sapagkat maaaring mangyari na nasa harap na natin ang kaluwalhatian ni Hesukristo, ang buong pagpapakilala ng Diyos, ngunit kulang pa rin ang ating pag-unawa. Kaya ito ang
nais na idiin ni Juan bago natin tunghayan ang lahat ng mangyayari sa buhay ni Jesus, na upang ating lubos na maunawaan kung sino ang ating sinusundan sa kanyang mga salaysay, ang kanyang binigyang diin at pinagtunguhan ng kanyang lahat na sinabi mula sa talatang 1 hanggang talatang 17, ay dito sa pagtatapos niya sa talatang 18. Sabi niya, kailanmay walang nakakita sa Diyos, ang natatanging Diyos na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. At ito ang dapat natin, ayon kay Juan, sa gabay ng banal na Espiritu, ito ang dapat na alalahanin natin habang tinitingnan natin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Makita natin siya na tumatawag ng mga disipulo, makita natin siya na nangangaral, at makita natin siya na minsay hindi pinakikinggan ng sanlibutan. Ay dapat alam natin ito tungkol sa Kanya, na ang ating tinitingnan, ang buhay na ating tinutunghayan, ay ang pagpapakilala ng Diyos. Siya ang tunay na pagpapakilala ng hindi nakikitang Diyos. Jesus is the true revelation of the unseen God. At kung nais natin na magkaroon ng tamang pag-unawa kung sino ang Diyos, ang kailangan na ating makilala ay ang Panginoong Hesukristo. Noong sinauna pang panahon, sa lahat ng mga bayan ay makakita ng mga tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sila ay gumagawa ng mga siguro sa ating panahon ngayon ay hindi natin maunawaan bakit napunta sa isip nila na gawin yon. Merong mga sinaunang tao na nag-aalay ng mga sanggol sa mga buhaya. May mga tao na lumuluhod sa harap ng bato, sa harap ng puno, tumitingala sa araw at ito'y sinasamba. Ganito ang tao simula pa nung una. At ito'y nagpapakita ng kahangalan ng tao noong una pa lamang. Ganito tayo kabulag. Si John Calvin ay nagkaroon ng ibang pagtingin dito, o tiningnan niya ito mula sa ibang anggulo. Hindi lamang napapakita nito ang kahangalan ng tao, ito'y nagpapakita na ang mga tao, lahat sila ay naghahanap ng Diyos. Simula pa nung una, kung lahat sila ay nagkaroon ng inclination na luhuran, pati bato at pati buhaya ay kanilang sambahin, hindi ba't na nagpapakita nito na ang tao nga talaga sa kanyang pagkakalikha ay naghahanap ng satisfaction na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. At habang hindi nila natatagpuan ang Diyos, ay nakukontento sila sa kung anuman ang kanilang makita. Dito ay binabalik sa atin ni Juan at pinapaalala sa atin kung nais nating magkaroon ng tamang pag-unawa kung sino ang Diyos, kailangan ang titingnan natin ay si Hesukristo. Para maunawaan natin ito at sa tulong ng mga salita na sinabi ni Juan, ay nais kong ating pag-isipan bakit si Jesus ang tunay na nagpapakita kung sino ang Diyos. Bakit hindi maaaring makilala ang Diyos liban kay Jesus? Bakit hindi maaari na magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos kung wala si Jesus? Ang makikita natin sa mga sinulat dito ni Juan ay tatlo. Una, ay dahil si Jesus ang tunay na nakakakilala sa Diyos. Ang tanging tunay na nakakakilala sa Diyos ay si Jesus lamang. Kaya't kung may makapagpapakilala sa Diyos, ito'y walang iba kundi si Jesus. Ito'y makukuha natin sa talatang 1, noong simula pa lamang ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kasama na niya ang Diyos noong simula pa, nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya, at kung wala siya, walang anumang nilikha. At dahil siya mismo ay nandun na noong simula pa lamang, at kasama niya ang Diyos, at sabi nga siya din mismo ay Diyos, ay siya nga ang makapagpapakilala sa Diyos. Kaya nga doon sa talatang 18,
ito din ang binibigyan ng diin, kailan may walang nakakita sa Diyos, ang natatanging Diyos na nasa kandungan ng Ama, ibig sabihin yung anak, ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nga ang nakapagpakilala sa Kanya ay yung nakakita na doon sa Ama, dahil walang ibang nakakita doon sa Diyos. Kaya tama lamang na ang aasahan natin na makapagpapakilala lamang sa Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Pagkatapos na mamatay si Judas, ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa na naghahanap ang mga apostol ng papalit sa kanya. Hindi ito tiyak kung bakit naisip ni Pedro na kailangan may pumalit. Mayroon siyang sinitas na Old Testament na ito'y parusa kay Judas na kailangang mapalitan, may mag-take ng kanyang office bilang sumpa sa kanya. Sa sabi ni Pedro, ang kailangan na pagpilian kung sino ang mga pwede lamang na maging apostol ay yung mga kasama si Jesus noong una pa lamang. Sapagkat ang apostol ay yung mga dapat kilala talaga nila si Jesus. Ang kanilang pinakatungkulin ay magpakilala kung sino si Jesus, magpatotoo kung ano ang kanilang nakita. Kaya't ang requirement, ang qualification para maging isang apostol noong nagtawag si Pedro ng isang pagpupulong na magkaroon ng kapalit ni Judas ay sinabi, pumili kayo sa mga kasama natin noong una pa lamang. So kailangan ay yung mga kasama na nakakita kay Jesus, sila yung panggagalingan. At nakikita naman natin yung sense kung bakit ito ang kanyang pinipili. Dahil kailangan na ikaw ay tunay na eyewitness para ikaw ay makapagbigay ng patotoo tungkol kay Jesus. At ikaw ay maging credible na witness dahil ikaw nga ay nakakita. At ganun din ang makikita natin kung gusto natin na makilala talaga ang Diyos na hindi nakikita ni numan, walang ibang nakakita sa Kanya, ang tangi lamang na maaasahan natin na makapagpakilala sa Kanya ay yung nakakita na sa Kanya. At ang tangi lamang ganun ay ang anak ng Diyos na noong una pa lamang ay kasama na ng Ama. Nandun siya sa kandungan ng Ama, kaya't siya ang makapagpapakilala sa Kanya. Ito ang unang dahilan bakit si Jesus ang tanging maaaring makapagbigay sa atin ng pagpapakilala sa Panginoong Diyos. Dahil siya ang tunay na nakakilala sa Diyos Ama. Pero maliban doon na siya ang nakakilala, ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na makakaabot sa kababaan ng tao. Ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na makakaabot sa kababaan ng tao. Kaya't siya ang makapaghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa taong bulag. Dito sa talatang ito, ang pinakakilala nga ay ang John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito ay pinagsimulan na ng napakaraming mga katanungan, mga theological speculation, kahit yun pa lamang na pasimula. At tinatanong, bakit salita ang tinawag sa Panginoon? Bakit verbo? Bakit logos? Bakit word ang tawag sa Panginoong Hesus? At ito talaga ay isang tanong dahil hindi natatawagin si Hesus na salita kailanman ulit. Dito lamang sa talatang ito. Si Juan mismo ay hindi na siya tatawagin uling salita sa kahit anong kanyang mga sulat o kahit sa later na bahagi ng Gospel of John, at dito lamang niya tinawag na salita. At minsan ang ginagawa ng maraming mga teologo o mga nagsasaliksik ay magkakaroon ng mga espekulasyon ay yung logos na salita ay may ibig sabihin sa mga pilosopong Grego, yung logos na salita ay may ibig sabihin sa mga Hudyo, pero hindi natin actually tiyak kung ano ang nasa isip ni Juan dahil hindi yun ang kanyang sinasabi. Kaya't mas mainam na tayo manatili sa kung anong makikita natin sa talatang ito. At ang isang
magandang tanong para ating maungkat ano ang ibig sabihin at bakit niya tinawag na salita at ano yung mga ibig sabihin ng kanyang sinabi dito, paano nangyari na siya ay with God at God kasama niya ang Diyos at siya din ay Diyos, dalawa ba silang Diyos? Ang mga tanong na ito tingin ko ay dapat lutasin at meron itong ako'y naniniwala doon sa ilang mga sagot na kinahantungan ng mga teologo dito. Pero ito tingin ko ay medyo nalalayo sa gustong ihatid na mensahe ni Juan. Hindi ito sinulat ni Juan para magsimula ng mga theological speculation. Ang nais nating tignan at isang susi para ito'y maunawaan ay hanapin natin ay saan niya dadalhin lahat ng sinabi niya sa John 1:1. Saan niya ito dadalhin dito sa talatang ito. At makikita natin na ang katutunguhan nitong mga sinabi niya ay ang talatang 10. Ang pinakakahahantungan ng sinabi niya tungkol doon sa salita ay talatang 10. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and without Him was not anything made that was made. At meron pang isisingit na may isinugo ang Diyos na isang nagngangalang Juan at siya ay nagsaksi. At ang kahahantungan pagdating sa talatang 10 na itong Word who was with God and was God, sabi sa talatang 10 ay He was in the world and the world was made through Him, but the world did not know Him. Kahit na nandun na siya nung una pa lamang, kahit na sa pamamagitan niya nilikha ang mundo, ay hindi siya kinilala ng sanlibutan. At ito ang punto na gustong dalhin ni Juan. Kaya niya inilalahad ang kaluwalhatian ni Hesukristo ay upang ibunyag ang matinding kabulagan ng sangkatauhan. Kaya niya sinasabi na itong si Kristo ay dati pang kasama ang Diyos, dati pang sa pamamagitan niya nalikha ang lahat ng bagay, ngunit nung siya ay ipinakilala sa mundo, meron pang isinugo na nagpatotoo tungkol sa kanya at maraming ibang pinakita at nilabas na ang kanyang kaluwalhatian, yet the world did not know Him. Kaya ito ang nais na idiin ni Juan kung gaano katindi ang kabulagan ng tao sa kaluwalhatian ni Jesus, na nasa harap na at nagpapahayag ang kalangitan, ang mga propeta ay pinapakilala ang kaluwalhatian ni Kristo, ngunit hindi pa rin nakikilala kung sino si Jesus. Kaya dahil napakatindi ng kabulagan, lumalabas kung gaano ka desperado ang kalagayan ng sangkatauhan. Kahit na ibinuhos na kasi sa kanila ang pagpapahayag kung sino ang Diyos, pinapakilala na sa kanila kung ano ang tamang daan ng kaligtasan, hindi nila ito tinatanggap. Ngunit ito nga ang dahilan kaya't ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging tunay na kapahayagan kung sino ang hindi makitang Diyos. Dahil siya ang tanging nakaabot, nakapagliwanag sa matinding kadiliman na nababalot ang sanlibutan. Dito sa talatang 9, dito nga siya tinatawag na tunay na ilaw. Ang tunay na ilaw ay dumarating sa sanlibutan upang magliwanag sa bawat tao. Siya ay nasa sanlibutan at nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, subalit hindi siya nakilala ng sanlibutan. At dito ay didiin palalo ni Juan ang kabulagan ng tao. Dumating siya sa sarili niyang bayan, subalit hindi siya tinanggap ng bayan niyang ito. At ito nga ay lumapit na ang Diyos mismo sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi pa rin siya tinanggap nito. Pero ito nga ang pagpapahayag ngayon ni Juan ng bisa at ng pag-abot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa mga taong bulag sa kadiliman. Subalit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumampalataya sa pangalan niya, sila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, na hindi ipinanganak ayon sa dugo, ni ayon sa kalooban ng laman o kalooban ng tao, kundi ayon sa Diyos. Dahil napakatindi ng kabulagan ng tao, ang tanging paraan para sila'y
makakilala sa Diyos ng tunay, ay sila'y abutin, baguhin ang kanilang puso, na magkaroon ng makapangyarihang pagliwanag sa kanilang puso, tulad ng makapangyarihang paglikha ng liwanag noong una pa lamang, ay kailangang magningning sa kanilang puso at ipakita na ito ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos na makikita nyo sa mukha ni Hesukristo. At sinasabing, ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging daan para ito'y maabot doon sa puso ng taong bulag. Kaya't walang ibang paraan para tunay na makilala ang Diyos, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo lamang. At kaya nga, hindi lamang na ang Panginoong Hesukristo ang tanging paraan para makilala ang Diyos, kundi sa Panginoong Hesukristo ay kapuspusan nating makikilala ang Diyos. Doon natin lubos-lubusan at tunay na makikilala ang Diyos. At ito ang sinasabi na mula talatang 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Ito nga yung sinasabi natin na yung Diyos, ang Panginoong Hesukristo na noong una pa lamang ay nandoon na siya. Siya tinatawag ni Juan na salita, ay kasama siya ng Diyos at ang salita ay Diyos. At dito na ang huling beses na gagamitin ni Juan itong pagtawag kay Jesus bilang salita, at sinabi niya, at naging tao ang salita. At dito niya pinakahinatid yung mga sinabi niya sa John 1:1, at makikita natin kung ano ang layunin niya para ipakita at na tinawag niyang salita ang Panginoong Hesukristo, at kung ano ang kanyang punto, bakit niya ipinapaliwanag na itong salita ay nandoon nung una pa lamang, na siya ay kasama ng Diyos at na siya ang Diyos, sapagkat ang salita na ito ay magiging tao. Yun yung kanyang ibubunyag. At naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Ito ang tinatawag na incarnation, ang pagkakatawang tao. Ang sa English ang ginagamit ay He was made flesh, at nagkaroon ng laman. Pero maganda ng salin yung siya'y naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Lumakad kasama ng mga makasalanan at siya'y lumakad na katulad ng mga tao sa mundo. Siya'y naging sanggol, siya'y nahirapan, siya'y nagutom. So siya ay nanirahan sa piling natin. At ito ang dakilang pag-abot ng salita of that great word. Ang pag-abot niya mula sa langit ay siya'y bumaba dito sa mga tao na nadidiliman sa lupa. Siya'y naging tao at nanirahan sa piling natin. At dito ay hindi lamang na nagbigay siya ng panimulang pagkilala sa Diyos, kundi sa pamamagitan niya doon natin lubusang makikilala at tunay na mauunawaan ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito ang sabi ni Juan, nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian, isang kaluwalhatian na tulad ng saka-isa-isang anak na nagmula sa Ama, puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Sabi niya sa talatang 16, at mula sa kanyang kapuspusan, tumanggap tayong lahat, kagandahang loob na sinundan pa ng kagandahang loob, sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ang kagandahang loob at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. At kaya, ang pahayag sa pamamagitan ni Hesukristo ay hindi lamang isang panimulang pagpapakilala, isang introduction to God para sa atin, kundi siya ang naghahayag. Siya yung kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. At kung nais natin na lubos talagang maunawaan ang Diyos, ang titingnan natin ay si Hesukristo. Hindi dahil sa pagkakatawang tao ni Hesukristo ay nadagdagan niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ganoon ang ibig sabihin na kaya doon tayo kay Jesus titingin at doon natin lubos na mauunawaan ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na noong hindi pa siya nagkakatawang tao
ay kulang yung kanyang kaluwalhatian at nung nagkatawang tao na siya, nadagdagan ang kanyang kaluwalhatian. Hindi ganoon ang ating paniniwala, kundi dahil sa kanyang pagkakatawang tao, nagkaroon ng kakayanan ang mga tao na maunawaan ang kanyang kaluwalhatian. Kung hindi siya nagkatawang tao, hindi natin ito mauunawaan kahit kaunti. At wala tayong mauunawaan sa kanyang kaluwalhatian. Sa kanyang pagkakatawang tao ay naipaabot sa atin, naiparating sa atin, naipaunawa sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos ng may kapuspusan. Hindi lamang ang panimula ng pag-unawa sa Diyos at sa kanyang kabutihan, kundi puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Sa talatang 16 ay ito yung ginamit ni Juan na pagpapaliwanag mula sa kanyang kapuspusan. Ito yung galing sa verse 14 na ang Panginoong Jesus ay puspos, nung nasaksihan nila ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. At sabi niya sa talatang 16, mula sa kanyang kapuspusan, tumanggap tayong lahat kagandahang loob na sinundan pa ng kagandahang loob. Na meron na tayong natanggap na biyaya na simulan nang makita natin ang Diyos, isang malaking biyaya na yun na mabuksan lang ang ating mata at magkaroon tayo ng panimulang pag-unawa sa Panginoon. Pero ang yaman ng biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo ay hindi lamang ang simula, kundi tuloy-tuloy pang pagbuhos ng kanyang biyaya, ang kanyang pag-iingat sa atin sa ating pananampalataya, ang patuloy na pagpapatawad sa ating mga patuloy na kasalanan, ang paggabay sa atin sa lahat ng ating paglakad sa buhay. Ito ang tuloy-tuloy pang biyaya, kagandahang loob na ibinubuhos sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, nakakatanggap tayong lahat kagandahang loob na sinundan pa ng kagandahang loob. At ito'y lalo pa niyang pinaliwanag sa talatang 17. Sapagkat ang kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ang kagandahang loob at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito'y pinag-iiba niya ang maaari mong maabot sa pamamagitan ni Moises. Noong panahon na hindi pa nakikilala si Jesus, hindi pa siya nagkakatawang tao, hindi pa nailalahad ang kaluwalhatian ng Diyos, meron namang pagpapakilala at merong sinasabi tungkol sa Diyos. At actually, yun yung panimulang pagpapakilala sa Diyos, yung batas na meron ka ng mauunawaan na kaluwalhatian ng Diyos, mauunawaan mo ang kanyang kabanalan, ngunit ang batas ng Diyos ay kumakausap sa taong nasa kadiliman mula sa itaas. Ang batas ng Diyos ay bumababa sa atin at nagdidiin sa atin sa ating kasalanan mula sa itaas. At sasabihin, ito ang kabanalan ng Diyos, ito ang kanyang kaluwalhatian, ganito kayo kalayo sa Kanya, ganito kalayo ang kailangan nyong marating. At itong pagpapahayag na ito ng batas ay mas lalo lamang nagdidiin sa atin sa ating kasalanan, mas lalong nagpapakita sa atin ng ating kakulangan. Kaya ito ang kaibahan ng pagpapahayag sa pamamagitan ni Jesus na kung kay Moises ang lumabas ay ang batas at ito ang ipinahayag sa atin, kay Jesus ay inahayag ang kagandahang loob at katotohanan. Doon na ipakilala, doon na ibunyag sa atin ang yaman ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at ang katotohanan, ang tanging daan para sa kaligtasan. At dahil kay Hesukristo, kung ang batas ay kumakausap mula sa taas, si Hesukristo sa kanyang pagbaba sa atin ay kinausap tayo mula sa loob. Nilagay sa atin ang ating ang Espiritu, binigyan tayo ng pag-unawa ng batas at tayo ay pinakilos na sumunod sa batas at tayo ay dinadala paakyat. Kung ang batas ay tayo lalong idinidiin sa ating kadiliman, ang ebanghelyo, ang pagpapahayag sa pamamagitan ni Jesus, ang pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus ay nagdadala sa atin ng
karagdagang liwanag para tayo may maiangat tungo sa kaluwalhatian. Kaya't ang Panginoong Hesus ang tanging nagpapakilala sa Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita, ang tanging paraan para siya ay makilala ay sa pamamagitan ni Hesus lamang. Ang katuruan na ito ang nais na ihatid sa atin ni Juan bago tayo magpatuloy sa mga susunod na kabanata at bago natin tunghayan ang mga ginawa ni Jesus sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa. Sinasabi mismo ni Juan ang kanyang layunin sa kabanatang 20, talatang 30 na sinabi niya kung bakit ito ang kanyang mga sinulat. Ay sabi niya, marami pang ibang ginawa ang Panginoong Hesus at kung isasama ko lahat, hindi magkakasya. Pero kung itong mga sinulat ko ay isinama ko upang kayo'y magkaroon ng pananampalataya na siya ay ang anak ng Diyos at sa pagkakaroon nyo ng pananampalataya ay kayo'y makasumpong ng buhay na walang hanggan. Ito ang layunin ni Juan, kaya ito ang kanyang mga ibinahagi sa atin na kaluwalhatian ni Jesus, ang kanyang mga paggawa at ang kanyang layunin ay tayo magkaroon ng pananampalataya, hindi lamang na mamangha tayo sa kanyang mga katuruan, hindi lamang na tayo ma-inspire sa kanyang example, magkaroon tayo ng inspiration na kung maganda nga na umibig sa mga kapwa, maging sacrificial sa aking pag-ibig sa kanila, tapos sundan ko ang example na ito ni Kristo, na ako'y maging mabait sa mga umaaway sa akin. Ay hindi ganito ang panawagan, layunin ni Juan. Ang kanyang layunin ay na magkaroon tayo ng pananampalataya na itong taong ito na si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang salita, ang kapahayagan ng tunay na Diyos at ang tanging paraan para siya ay makilala. Ang katotohanan ito ay isang paalala una sa mga hindi pa mananampalataya. Ang katotohanan ito ay nagtuturo sa mga hindi pa sumasampalataya at nakakakilala sa Diyos na kung kayo ay naghahangad at ito ay katotohanan na patahimikin nyo man ang inyong konsensya, ito ay totoo sa inyo na hinahanap nyo ang Diyos, kayo naghahanap ng pag-unawa kung sino talaga ang Diyos. Ang pinapaalala sa atin ng salitang ito na ang tanging paraan para ikaw ay tunay na magkaroon ng pananampalataya, tunay na magkaroon ng pag-unawa ay sa pamamagitan ni Hesukristo. Maraming mga hindi mananampalataya ang nakukontento sa liwanag na kanilang tingin na nakita, pero walang Hesukristo. May mga atheist na nagsasabi na sapat naman ang aking buhay kahit wala akong relihiyon. Dahil alam ko naman kung ano ang tamang pakikitungo sa aking kapwa, alam ko naman kung paano hindi sila saktan, kahit hindi ako naniniwala sa impyerno, sa langit o sa isang being na mas malakas sa akin, ay kaya kong mamuhay dito sa lupa na meron akong satisfaction sa aking magagawa. Sa ganitong pananaw ay nakaligtaan niya kung ano ang tunay na pagkakalikha sa kanya ng Diyos. Ay ang nangyari na patahimik niya ang bahaging iyon ng kanyang konsensya na naghahangad ng tunay na satisfaction na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. At kaya nahanap niya ito sa kung saan-saan, sa approval ng tao, sa kanyang sariling pagkakontento, sa moralidad na kaya niyang abutin. At ito ay hindi tunay na pagkilala sa Diyos, ito'y hindi tunay na kaligtasan at anuman ang iyong pagka-comfortable sa ganitong klaseng pamumuhay ay haharap ka pa rin sa paghuhukom ng Diyos at kailangan na managot ka sa iyong ginawang pagtanggi sa katotohanan na ihinahayag na sa iyo ng buong kalawakan. Kaya't marami din ang
namumuhay sa ibang relihiyon, nakikita nila na sa ibang relihiyon, maaari ka ring matuto ng mga pakikitungo sa kapwa na maaaring makapagbigay ito ng spiritual fulfillment na kanilang tinatawag. Hindi nila kailangang maging religious, kundi maging spiritual na lamang. Sa mga iba't ibang relihiyon na kanilang nakikitaan ng kahulugan, ay naiisip nila ito'y sapat na. Ngunit ang mangyayari pa rin nga sila'y haharap sa Diyos, haharap sa nag-iisang tunay na Diyos, at hindi nila nakilala ang tanging daan para sila ay makatayo sa harapan ng banal na Diyos. Kaya ang paalala ng salitang ito ay na kay Hesukristo na matagal nang naihayag sa ating daigdig, mga libong taon na ang pagpapahayag ng salitang ito. At ito'y napatotohanan na maging ng mga historian na hindi mananampalataya na totoong nangyari na si Jesus ay lumakad sa lupa, siya'y namuhay, siya'y nangaral, siya'y ipinako sa krus. At ito din ay with kakaibang evidence of eyewitnesses na merong nagpapatutuo na siya'y nabuhay muli pagkatapos na siya'y publicly mamatay. So ito ang ating pinanghahawakan at ito ang ating hamon sa mga hindi nakikita na ito ang tanging paraan para tunay na makilala ang Diyos. Dahil ito ang dati pang ihinahayag sa atin na kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit maliban nga doon ay kahit na ang mga taong minsan ay nakaparinig ng mga pangangaral mula sa salita ng Diyos ay napupunta pa rin sa hindi pagkilala kay Hesukristo. Nangyayari yan sa mga Hudyo, nangyayari yan sa mga ibang sekta, sa mga Jehovah's Witnesses, sa Iglesia ni Cristo. Nangyayari na meron na silang Biblia na nagpapahayag at nagpapakilala sa kanila kay Hesukristo. Ngunit ito ay hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Maaaring tanggapin nila na si Jesus ay isang mabuting halimbawa. Maaaring tanggapin nila na si Jesus ay isang magaling na guro. Maaaring tanggapin nila na ang mga pangangaral ni Jesus ay maaaring makapagdagdag ng kaligayahan at fulfillment sa kanilang buhay. At maaari na ikanilang ipamuhay ang kanilang mga natututunan na tinuro ng Diyos na ito ang tamang daan ng pakikitungo sa iyong kapwa. Maaaring gawin nila talaga na magkaroon ng sacrificial na pag-ibig sa kanilang mga kapwa. Pero kahit na ganun, habang hindi sila kumikilala sa Panginoon na si Jesus ay anak ng Diyos na tanging katwiran na maaaring maibihis sa atin upang tayo'y makaharap sa banal na Diyos, ay anumang naabot ng kanilang liwanag na pinanghahawakan tungkol sa salita ng Diyos ay hindi sila sumampalataya kay Jesus, hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus. Kaya nga ito ang hamon ng salitang ito na kailangan kay Jesus ka dumaan, na makita mong siya ang anak ng Diyos, siya ang pagpapakilala ng Diyos, at siya ang tunay na kapahayagan kung sino ang Diyos. Ang lahat ng Diyos na makilala mo liban kay Jesus ay hindi ang tunay na Diyos. Kaya itong salitang ito ay isang panawagan at isang pagpapahayag kung saan nyo makikita. Ito'y hindi isang sikreto. Ito'y hindi isang pagmamalaki ng mga Kristiyano na sinasabi kami lang ang nakakaalam kung sino ang tunay na Diyos. Hindi ito pagmamalaki sapagkat ihinahayag natin sa lahat ng tao at ibinabahagi natin. Ito ang tanging paraan. At hindi na sinasabi lamang natin kami ang tama, kundi ito ay pagpapahayag na kaming mga nagutom nakita namin kung saan kami makakakita ng tinapay. At ngayon ibinabahagi namin sa inyo kung saan nyo nga matatagpuan ang tinapay na makapagbibigay sa inyo ng tunay na kabusugan. Pero ang salitang ito ay isa ding pangungusap hindi lamang sa mga hindi pa mananampalataya.
ito ay mas madiing ibinibigay sa mga mananampalataya na. At mas malamang na ang mga sinusulatan ni Juan at ang pinaggagamitan ng mga lahat ng banal na kasulatan ay para ito ipangaral sa iglesia, sa kapulungan ng mga mananampalataya. So ito ay hindi na paparating sa mga hindi mananampalataya na ito ang tunay na relihiyon. Hindi iyon ang pangunahing layunin, kundi na tayong mga mananampalataya ay mapagtibay sa ating pananampalataya, na ating maunawaan na ito nga ang tunay na kapahayagan kung sino ang Diyos. Sinasabi sa Hebrews chapter 1, verse 1 and following, "Long ago, in many times and in many ways, God spoke to our fathers through the prophets. But in these last days, He has spoken to us through His Son, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of His nature." At ito yung ating ipinagbubunyi at ikinagagalak na ang natanggap nating pagpapakilala ng Diyos is the radiance of the glory of God. Dito na nakita natin ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi na kailangan pa nating maghanap ng iba pang kapahayagan, na kailangan pa nating maghanap ng iba pang pagpapahayag ng Diyos at pagpapakilala niya, kundi sa pamamagitan ni Kristo at kay Kristo matatagpuan natin ang kaningningan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya ito isang panawagan sa atin na manatili tayo sa kapahayagan tungkol kay Kristo at sa kanya hanapin ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Meron ngang ibang mga mananampalataya na minsan parang hindi na kontento sa pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang pagpapakilala sa pamamagitan ni Jesus. At kailangan ang pangangaral na kanilang madinig ay diretsyong applicable tungkol sa kanila. Kailangan na ang salita ng Diyos ay kailangan makahanap sila ng particular para sa kanila personally. Ito man ay maaaring gawin ng Diyos at ito'y ginawa ng Diyos noong unang panahon na maglahad ng kanyang kalooban sa bawat isa personally. Pero ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at higit sa kahit anong ibang kapahayagan na ating matatanggap ay nasa mukha ni Jesucristo. At kung makita na natin doon ang tugatog ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin kailangan ng ano pang maipapahayag sa atin. Mabigyan man tayo ng sabihin nating more practical advice for our more relevant sa ating pangangailangan, sa totoo lang ang relevant sa atin and our only comfort in life and in death ay na makikita natin kay Jesucristo. Ang tanging makakasama sa atin hanggang sa kamatayan. At yun yung pinakamahalaga na ating matututunan ay ang kapahayagan tungkol kay Jesucristo. Kaya ang salitang ito ay una nagbabalik sa atin na maunawaan ganito kayaman ang kapahayagan na natatanggap natin kay Jesucristo. Kaya tayo ay lalong magpasalamat na mayaman na ang naihayag sa atin, maaari pa tayong makakita ng mas madami pang kaluwalhatian sa mukha ni Jesucristo. At ito'y isang hamon sa atin na maghangad ng mas malalim pang pag-unawa sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo ay tingnan sa ating sarili, ay maaari nating makita na meron pang mga natitirang bahid ng kadiliman, ng kabulagan sa ating mga puso. Kaya't minsan tayo mismo ay nagbabasa ng Biblia o sinusundan ang buhay ni Jesucristo, maaaring hindi natin makita ang kaluwalhatian ng Diyos at hindi natin makita sa mukha ni Jesucristo ang kaluwalhatian ng kanyang biyaya. At kaya nga ito ay isang paalala sa atin, doon mo ito makikita. Huwag kang lumingon pa sa iba, tumingin ka sa mukha ni Jesucristo at doon mo tingnan at hanapin ang kanyang kaluwalhatian. Manatili ka lamang doon. At tayo sa ating mga susunod na pag-aaral, sa pag-aaral natin itong aklat ni Juan, ay titignan natin
patuloy nating pagmamasdan ang lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoon, ang lahat ng kanyang mga ginagawa nung siya'y nandito sa lupa. At tayo ay umaasa at nananampalataya na mas lalo pa sa tulong ng banal na Espiritu na mauunawaan natin at makikita natin ang ningning at maliwanag na biyaya ng Diyos at kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. At sa ganitong paraan ay tayo'y lalago sa ating pag-ibig sa Kanya, na makita natin na napakayaman ng ating natanggap mula sa Diyos at na tayo'y ginagabayan niya sa ating buong buhay. At kaya tayo'y manatili na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa lahat ng ating pag-aaral na tandaan natin kay Hesukristo natin tunay na makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa isang talata dito sa aklat ni Juan, sasabihin yan mismo ni Hesukristo sa John chapter 5 na sinabi niya, "You search the scriptures because you believe that in them you have life, but you do not come to me." Ito ay kanyang pagsabi sa mga Pariseo, mga eksperto ng scriptures na nandun na sila mismo sa kapahayagan ng kalooban ng Diyos, ngunit hindi sila napupunta kay Hesukristo. Kaya itong salita sa atin na nagpapaalala, si Jesus ang pagpapakilala ng Diyos sa atin, ay nagtutuwid sa atin na tumingin lamang kay Jesus. Ituon lamang natin ang ating puso sa Kanya at umasa na dito matatagpuan natin ang kaningningan ng Kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na naghahayag nga sa amin ng inyong kaluwalhatian. Salamat nga, Panginoon, sa inyong paalala na ang kaningningan ng inyong kaluwalhatian ay makikita namin sa mukha ni Hesukristo. Patawarin niyo nga kami, Panginoon, na sa aming kahinaan, minsan kami bulag sa iyong kaluwalhatian, minsan ay nasa harap na namin ang pangangaral ng mga gawa at mga salita ni Hesukristo. Ngunit kami lumilingon pa din at naghahanap ng ibang pahayag mo na mas na iniisip namin na mas makatutulong sa amin o mas makapagbibigay sa amin ng kaalaman tungkol sa anong makapagpapaligaya sa amin. Dalangin nga namin, Panginoon, na ang katotohanan na si Hesukristo ang puspos ng biyaya ng kaluwalhatian na pinakamakapagpapakilala sa amin sa hindi nakikitang Diyos ay manatili sa aming puso. Tulungan niyo nga kami na maituon ang aming puso kay Hesukristo lamang, nang sa gayon ay makita namin anong liwanag ang nais mong ipakita sa amin at kami ay mas lalong mamangha sa iyong kadakilaan at sa iyong biyaya. Ito po aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen.